Magandang araw po sa inyo lahat mga kabayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga kabayan kapapasok lang. Hala, malaking gulo ito. Amerika nagdeklara na China may ultimatum. Tumalarma na lahat. Yan mga kabayan ang ating alamin dito sa News PH. Nasa description ko ang full video ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Kung bago ka pa lang dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads natin reaction video. At ito na nga mga kabayan, sama-sama natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaction. Komento ang video nito. Ito na po. Yun pong Fox News sa USA ay sinabi po na maaring magsimula ang World War III. Mas medyo matindi po itong binanggit na ito ng Fox News. Maaari daw po magsimula ang World War III dito po sa Pilipinas dahil dyan sa alitan sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Hindi po ako naniniwala dito, no? Kasi taga-Pilipinas tayo, ramdam naman natin kung may katotohanan po ito. Pero balita po ito sa Fox News eh. At ang Fox News po ay isa sa pinakasikat na network dyan sa USA, no? Basahin ko lang po yung pamagat. World War III could start over Philippines dispute in South China Sea. China not respecting treaties, expert says, no? Ayan po, hindi po to biro. Ako po, una, hindi po ako naniniwala kasi narito tayo, wala naman talagang tension. Di ba? Ano lang po yan, mas more sa pinoproject lang nila. Kasi election period eh. Election period sa USA. Alam niyo naman yung Fox, maka Trump yan. Ganyan yan eh. CNN, maka Biden, Fox. Pati po kasi mga network sa kanila, may kanya-kanyang allegiance eh. Yung Fox po kasi, Republican. Yung ano naman, ano ba si Biden? Yun, Democrats. Pero, malakas po ang impact niyan sa mga possible investors sa atin. Yun yung sinasabi natin na we are giving wrong message, no? Tama mga kababayan, no? Tama po yung sinasabi niyo, no, ni Sir Barong Arapiles, yung ako sa mga investor, no? Ngayon pa lang po, no? Ngayon, wala pa man yung digmaan na gusto nilang mangyari, no? Wala pa man yung digmaan na gusto ng mga patatapang dito sa Pilipinas, no? Eh, lugi na po tayo, no, mga kababayan. Paano ko po nasabing lugi? Yan nga po, din sa mga foreign investors, mga investment, no? Yung pag-iikot at paglilibot ni PBBM sa iba't ibang bansa para maghanap ng mga foreign investment. Diba? Diyan pa lang po, lugi na po tayo. Ha? Kasi wala naman pong matinong negosyante ang maglalagay ng negosyo sa isang maglo, no? Ha? Or isang may paparating na gulo. Diba? Kasi wala pa naman na lugar, mga kababayan. Maliban na lang kung ang negosyo nila ay gulo. Diba? Kasi may mga bansa po na gulo po ang negosyo. Diba? Alam niyo na yan mga kababayan. Diba? Yung mga nagpapautang po ng mga diba? Yung mga nagpapabumbay. Yan na lang yung term natin, no? Yung mga nagpapabumbay ng mga iba't ibang mas. Diba? Lugi na po tayo. Kasi wala ng mga investor na na kaya pala, yun. Kaya pala puro pledges lang ang nakukuha ng ating administrasyon, ng gobyerno. No? Kasi nga, iniisip nila ha? Advance na rin sila mag-isip. Alam nilang may gulo, kaya hindi sila pwedeng magtapon ng pera. Diba? O tapos kayong matatapang dito sa Pilipinas, diba? Gusto nang girahin ang China. Tayo, hindi po tayo mga pro-China, ha? Pero, practical po tayo. Ha? Gumagamit po tayo ng, sabihin natin, logic, mga kabayan.
Eh, alam naman po natin na hindi po natin talaga kaya ang China. Diba? Aminin man natin sa hindi po talaga. Kaya nga po, kaya nga po naghanap tayo ng mga aliadong bansa na malalakas. Like for example, Amerika. No? Which is na ito ang ginawa, ibinalita sa buong mundo. Fox News mga kababayan, ha? Ibinalita na dito magmumula sa Pilipinas ang World War III. Nako, yari na. Paano na ito? Eh, nagbiyahe pa naman ang ating Pangulo patungo sa ibang bansa ngayon. Baka sabihin ng presidente kung sino man yung kakausapin niya. Diba? Like for example lang. Dito sinabing pero alam naman yung schedule mga kababayan. Diba? Like for example lang, pupunta ngayon daw yan po ang balita. Sa palagay mo po ba? Mag-invest, mai-inganyo, ma-encourage ni PBBM na mag-invest sa Pilipinas. Nung ang hindi binalita, di ba? Pledges lang ang binibigay. Pangako lang. Ngayon pa kaya, binalita worldwide. No? Magulo ang Pilipinas. Magulo ang Pilipinas. Yun yung gusto nilang yun, parating sa, di ba? Kasi, may war bang hindi magulo? World War, mga kababayan, gusto nila sa Pilipinas. Diba? Kaya yung matatapang dito sa Pilipinas na gustong talagang makipaggera dito sa China. Diba? Alam mo, okay naman yan eh. Diba? Hindi ko naman talaga mga kababayan inaalis sa ating mga Pilipino ang maging matapang. Diba? Kasi matatapang talaga yung mga ninunog natin. Diba? Pero minsan, mga kababayan, hindi pwede ang puro tapang lang. Kailangan din yung talino. Diba? Alam mo na kung hindi ka mananalo, lalaban ka pa. Diba? Lalaban ka pa alam mo nang by end of the day. Okay lang sana kung kayo lang, mga kababayan. Diba? Hindi nyo idadama yung sambayan ng Pilipino. Diba? Yung buong bansa. Kayo po ba na nanonood ngayon? Kayo, alam ko, konti na naman nanonood sa atin. Diba? At nag-react. Pero kayo po na nanonood, gusto niyo po ba talaga ng gera? Gusto niyo po ba talaga ng makipaggera dito sa China? Yan na nga po, lugin-lugin na nga po tayo. Kaayadong bansa ng Pilipinas. No? Nagbalita ng ganito. Diba? Nagbalita na sa Pilipinas magsisimula ang World War. Paano na yun ngayon? PBBM, President BBM. No? Paano na yan? May ano pa ba? Siguro ko, stop lang muna yung pagbiyahe-biyahe, no? Para kumuha ng mga foreign investment, no? Stop lang muna kasi lugi po ang Pilipinas siguro eh. Lugi. Sa ating mga possible investors. Pag ganyan po ang naririnig nila, sino sa tingin yung matinong investor yung papasok sa Pilipinas? Kung ganyan po yung binabalita ng mga Fox News. Basa tayo ng konti. Ito po ang sinabi ng Fox News. Beijing warned that the World War III could break out in South China Sea as it increasingly shifts its attention to the Philippines with territorial disputes driving tensions ever higher. Although we have a mutual defense treaty with the Philippines, China is not respecting it. Gordon Chang, a China expert and fellow of Gatestone Institute, told Fox News Digital. So ibig sabihin, ang tinitignan nila rito, no, hindi po natatakot yung China na may mutual defense tayo with the USA. So hindi po kaya ito po yung mga kababayan, no? Anong baka sabihin ng China, anong pakialam ko kung meron kayong mutual defense? Diba? Niluloko lang tayo dito mga kababayan. Biruin mo, diba? Ano to magkaano sila, yung China at Pilipinas, China at US mga kababayan. Partner po yan sa sa pag-trade, di ba? At saka may utang din yan mga kababayan.
Kaya hindi po pwede maggera, ha? Ang US at saka China. Diba? Niloloko lang tayo dito. Kaya, sinasabi ko nga hindi pa nagsisimula. Hindi pa nga nagsisimula yung gera, lugi na tayo eh. Paano pa kaya pag tumula na dyan, di ba? So, di ba nag-usap nga yung China at saka US. Di ba? Kasi may agreement din sila. So, double blade kasi itong si US, mga kababayan, double blade. Di ba? Doble. Ha? Meron sa Pilipinas, meron din sa sa China. Kaya siguro ko mahirap din makapag-desisyon yung US, no? Hirap siguro silang balansin yung lalaban ba sila o hindi. Ha? Yun ang kawawa. Tayong Pilipino, mga kabayan, Pilipinas pong kawawa dyan, no? Yung pangalan eh. Kita mo na yung epekto. Puro na lang pledges yung inaano nyo mga pinupuntahan eh. Alam mo na ginagamit lang yung sitwasyon natin para sa propaganda nila. Yung pinasasama nila yung China kasi bakit hindi nyo kami kinikilala? Kaibigan namin yung Pilipinas. May Mutual Defense Treaty kami, di ba? So eto po, gusto po nilang pasamain yung China sa paningin ng mga Amerikano at our expense. Diba? Kasi napapasama tayo eh. Biruin nyo, sasabihin nyo na baka yung World War III magsimula dyan sa South China Sea, sa Pilipinas. Grabe naman. Grabe naman po, wag naman po sana, knock on woods. Ayaw po natin ng digmaan. Lahat po ng tao rito sa Pilipinas, maka Marcos ka, maka Duterte ka, maka Trillanes ka man, o maka Leni ka man, pare-pareho po tayo. Pare-pareho po tayong ayaw natin. May nagtataka po, bakit daw ako puro daldal? Kasi po hindi po ako artista. Komentarista kasi. Kaya ka panay komento rito o daldal. Engot ka ba? gusto mo pala ng umaarte, punta ka rin sa, yan. Nagsimula na sila. Paki-block nyo muna. Basta may yung pagbablog ko po, hindi po ako kumakain ng kung ano-ano. Daldal talaga yung vlog natin. Anyways, balita po yan sa Pax, hindi po invento yan ni Badong, baka nagagalit po kayo. Punta po tayo rito sa isa pa nating balita, no? Alam niyo po, dalawa po nagpahayag ngayong araw. Dalawa po nagpahayag sa West Philippine Sea. Yung Vice President ng Pilipinas na nagsabing no comment. At saka yung Presidente. Alam po ninyo, pero ang pinagtuunan po nila ng pansin, yung sinabi po ng Vice President. Ang makikita nyo na ngayon pa lang, no, na mas may bigat, no? Mas may bigat pa yung no comment. Ibig sabihin, ang attention po nila hindi po dun sa wala po silang pakialam talaga eh. Ano ba talaga? So, ito pa yan mga kababayan, no? Gusto nilang pagsalitain si Sara. No? Patungkol po dyan sa West Philippine Sea. Ito lang, mga kabayan, kung magsalita ba si BP Sara, kasi opinion po ito kasi siguro gusto nilang pagsalitain si BP Sara kasi may tapang, diba? May tapang po. May dating yung si BP Sara magsasalita. May tapang, mga kababayan. Kasi pag si PBBM po ang magsalita, diba? Ayaw nilang i-take it, diba? Ayaw niyang tanggapin. Dapat si PBBM po ang nagsasalita dyan. No? Kaya ba ninyo ayaw pag na si PBBM ang magsalita kasi walang tapang? Ganun? Ha? Walang dating? Ha? Kasi gusto niyo talagang magsalita si BP Sara eh. Diba? Kasi may tapang po si BP Sara. Siguro po, yun lang po ang hinihintay nila. Pagkakaniwalaan. Diba? Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala kay PBBM. Paano man yung sasabihin niya about this sa West Philippine Sea? Gusto niyo mag-komento talaga sa inyo. Si BP Sara. Yeah? Or gusto niyo lang siraan si BP Sara. Dalawa lang po yan, mga kabayan. Diba? Gusto niyo pagsalitain kasi may tapang, may dating po pag si BP Sara magsalita. Dahil anak po siya niyan eh.
Alam niyo naman kung magsalita ang mga Duterte, di ba? May dating yan. Gusto ba talaga nila kung ano yung interesado po ba talaga sila sa na malutas yung problema diyan sa may West Philippine Sea, or gusto nila magsalita si BP Sara dahil lahat ng sasabihin niya ay babanat sila? Automatic po yan, babanatan po nila lahat eh. Di ba? Halimbawa po, anti-China ang kanilang ang sinabi ni BP Sara, may banat po sila diyan. Pag pro-China, may banat din sila. Pag pro-Philippines, may banat din sila. Okay. Ngayon, ito po, ang nakakapagtaka, no comment po yung sinabi ni BP Sara. Pero, ang galing ng interpretasyon ni Barry Gutierrez na Dilawan at saka ng isa pa ng Akbayan, yung bagong presidente ng Akbayan. No? Okay. Si Barry Gutierrez muna. Mas madaling umintindi rito dahil bagito tong Akbayan. Masalita. Sabi po ni Barry Gutierrez, ito po ang pahayag niya sa no comment ni BP Sara. Hindi naman po no comment no? May sinabi. No comment, I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo. Yun po, pinagsina. Pero may karugtong pa pala yun. That should be answered by the Department of Foreign Affairs and Secretary of National Defense. So, ang ganda po na sinabi ni BP Sara, no comment ako kasi nasabi na ni Paulo Duterte yung dapat kong sabihin na wala pong kinalaman ang Vice President. Yeah? Yun yung sabi ni Paulo Duterte. Dinagdag pa ni BP Sara, dapat na nagsasalita dyan, Department of Foreign Affairs at saka Secretary of National Defense. Okay. So, ibig sabihin, yung no comment, may kahulugan si Barry. Ito po ang kahulugan ni Barry. Well, it's clear that our current VP loves her country and that country is China. Asan dito, Barry? Ulitin ko kasi binasa ko na 10 beses eh. Baka may nakaligtaan ako eh. No comment. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo that should be answered by the Department of Foreign Affairs and Secretary of National Defense. Asan dito yung sinabi na I love China? Asan dito yung sinabi na alam nyo, sa sobrang imagination na lang po, no? Dati ano pa meron pa kayong binibintang eh. Meron nakabase pa sa katotohanan yung mga paratang ninyo kay BP Sara eh. 125 million ginastos ng 11 araw, 'di ba? Antindi pa ng antindi pa ng dating niyo eh. Meron pa kayo, may panggulat pa kayo eh. Eto. Wala po ako narinig na China, wala po ako narinig na nagalit siya sa US o galit si BP Sara sa Pilipinas. Nabigyan mo ng interpretasyon na mahal niya yung China. Saan galing yun? No? Ang pambira na, ibig sabihin mga kapatid, ubos na. Wala pa pong 2 taon na nakaupo si Vice President Sara Duterte. Naubusan na po sila ng pambira. Ang pinambibira na po nila ay yung galing na sa imahinasyon. Si Barry Gutierrez po, ito po yung spokesperson ni Leni Robredo. Imagination nyo na lang binibira si BP Sara. Ano ba naman? Saan galing nyo na I love China? Bibira kayo? So yan mga kabayan, talagang desperado na po ito talagang mga ayaw pa talagang sumupong itong ni Leni, no? Itong kampo ni Leni mga kababayan, no? Talagang bumibira pa rin kahit wala sa hulog, no? Tama po sa Salvador, wala namang sinabing I love China. Bakit mo sasabihin doon, no? Ito, attorney po ito, mga kababayan, attorney po ito yung nagsalita. Pero wala sa hulog kasi wala namang sinabing I love China. No? Sayang po, no, mga kababayan, kasi yung mga attorney tayong ganito. Diba? Buti pa ang isang simpleng tao, no, naiintindihan na walang I love China kasi sinabi ni BP Sara. No, comment na nga lang eh. Bibigyan mo pa ng I love China. Grabe po itong mga ginangipat. Gusto talaga. Ayun nga pong sinasabi ko kanina mga kabayan, sila tayo talaga si BP Sara kasi matapang po eh. Matapang po ang ating BP at saka may dating. No? At gusto siguro nilang paniwalaan. Diba?
yung mga sasabihin ni Vicky Sara. Kaysa kay PBBM. Kasi, wala na mga kabayan. Meron naman tayong kanya-kanyang opinion at komento, no? Comment na po sa baba para atin sa natin mga kabayan ng inyong opinion, reaction patungkol po sa naging video nito, right? Kung bago ka pala nandito sa mga pag-subscribe, right, at click na rin po ang bell, sa lahat ng uploads natin reaction video. Yan, maraming salamat po.